Sniper 150 B1, no? Ang problema niya, maingay yung makina. Tingnan natin kung bakit. Sige, start natin. Ayan. Start. Maririnig ninyo. Siya, paingganin yan. Ayun, ingay yung makina niya. Pero kung hawakan mo yung clutch, ito, papahingan nyo. Bibitawan ko. Mas maingay siya. Pero pag hawakan ko ulit yung clutch, bibigay ko yung clutch, ayun, tahimik na, no? Ngayon, ang problema niyan, nandito sa clutch damper, no? Bubusin natin yan at papalitan natin ang clutch damper. Although naka hyper clutch to, mayroon na extra stock clutch, pwede ko na ibalik. Pero nakabili naman ako ng clutch damper with 3 bits. Subukan natin i-DIY, no? Okay, buksan muna natin. Kung mapapansin ninyo, yan, aalog-alog natin yan. Kung mapapansin ninyo yan dyan, medyo may lagatok, painggang mabuti. Indication na yan na sira na ang damper natin or lumuwag yung rivets. Dahil dyan, syempre meron naman tayong clutch damper at pang rivets na binili natin sa Shopee na napakamura lang. Tatanggalin natin yung buong clutch housing natin dyan. Syempre, clutch spring muna. Yan. Okay lang yan kahit may maluwagan mo siya kaagad. Hindi katulad ng mga wave, smash, ganon na dapat sabay-sabay. No? Ibang klase ang pagkaka-spring niya kahit diretso mo na ang isa-isa ang luwagan. Yan, okay pa naman tong yung pinaka-housing niya. Yan, no? Wala pa naman masyadong gas-gas. Ayan, ito yung tatak natin ng hyper clutch natin. JBT. Medyo matagal na to kaya alanganin na rin ako. Marami na rin napuntahan kasi itong motor na to at pinang-araw-araw natin. At kung mapapansin nyo yan, ayan, no, may bulitas yan sa loob. Ingatan yung mahulog yan o mawala. Dahil kung mawala yan, hindi gagana na maayos ang clutch natin. Siya yung pinaka-tumutukod sa pinaka-rad niya dun sa cover. Yan, syempre number 19 yung natin, 19mm. Para dun sa nut na yan, tanggalin natin ng impact. Mas maganda kung may impact kayo. Pero pwede rin mano-mano, medyo mahirap lang talaga.
Ayan, tanggal na natin. Andyan pa rin yung bulita, syempre. Medyo may alog na siya. Unang-unang tatanggalin natin dyan yung clutch lining, syempre, bago natin matanggal yung pinaka housing niya. Dati nang meron yun. Ayan. Okay pa naman at original naman tong clutch lining natin. Tumatagal ng taon. Wala naman ako naging problema dyan. At saka ito na yung pinaka housing niya. Ayan o. Medyo may gasgas sa likod. Indication na may maluwag na rivets. Siyempre, meron siyang crown dyan. Yung pinaka washer niya. Ayan o, kung mapapansin nyo, pa-crown siya. Ayan. At ayan, tanggal na natin. Ayan o, maalog o. Ang lakas ng alog. Ayan o, mapapansin nyo yan. Grabe ng alog ng housing natin. Yan. Ito yung mga rivets sa papalitan natin. Yan. Bali 6 siya. Ayan, dati na siyang natanggalan ng mga rivets at tapalitan ng clutch damper. Ang pagkalam ko, pan TMX na Honda TMX ang clutch damper na huling nilagay dito. Ang sabi nga nila, ang clutch damper daw ng TMX ay kasya dyan at saka mas matibay. Yan, wag nyo kakalimutan talaga yan. Okay? Wag nyo kakalimutan yung bulitas na yan. At mahirap din makahanap niyan. Iba ang sukat niyan. Yan yung oil pump kit. Siyempre, check nyo na rin lahat ng mga gear niya. Tingnan nyo kung may mga bungi-bungi, ganon. At ito ipapalit natin. Yamaha mismo siya, pag sniper mismo siya. Murang-mura lang sa Shopee niyan. Technique lang sa pag-order sa Shopee. Kung hindi kayo nagmamadali, kahit overseas, mas mura. Pero pag yung mga ang seller natin is Pinoy, medyo mas mahal kasi mabilisan ang dating. Pag overseas, medyo matagal. At yung minsan hindi pa nga dumarating dahil malalayo yung agwat ng delivery hub nila. Dito sa amin ewan ko lang sa iba. Ayan ang ipapalit natin. Ayan, pwede dyan yung grinder, barena. Pero syempre meron naman tayong pang port. Ayan, pinort na lang natin yan. Napakasimple lang, napakalambot lang ng pang rivets na yan. Tatanggalin mo lang yung ulo. Yan, huwag masyadong kadiinan para yung pinaka-plate nya huwag masyadong malalim yung sugat nya. Although may mga sugat na to ng dating may-ari sa pagpapatanggal o pagpapalit ng mga damper, kaya tinuluyan ko na lang din. Yan, gamit lang kayo ng mga hard metal, pukpukin lang pagkatapos yung i-grind. Tapos pag yung medyo lumubog na, kuha lang kayo ng concrete nail at pwede mo nang gamitin yung pang diretso, pang lubog ng rivets nya. Ito, nabuksan na natin. Tama yung hinala natin. Ang huling nilagay dyan is TMX 155. Yan, ito yung papalitan natin mga damper nya. Yan ang clutch damper. Ayan yan, bali 6 siya. At yun ang natanggal na rivets. Yan, malambot lang yan, kaya mabilis na matanggal. May mga nabibili pa na niya na parang bolt type, pero para sa akin wag na kayong bumili ng bolt type, mas maganda yung rivets. At dahil doon sa bolt type, para ulit sa akin, pag may vibration kasi pwede siyang matanggal. Masyadong tawag na ito, maraming ginagawa or napaka-busy ng part ng clutch housing ng motor natin, kaya pwede itong matanggal yung mga bolt type. Yan, siyempre degreaser ng konti. Yan, linisan nyo na, gano'n lang din naman na natanggal na, kasi pag nakasara yan, hindi na masyadong malinisan yan, hindi na maabot. Hanggat nakabaklas lahat, linisan nyo na po hanggat kaya. Degreaser, mura lang naman ang degreaser. Any brand, kung anong gusto ninyong brand, kung anong paborito ninyong brand, pwede na yun.
hindi mo man matanggal lahat, at least, di ba? Ayan, kitang-kita naman ng linisan. Ayan, lalagay na natin yung pang Yamahang clutch damper natin. Ayan, sana tumagal siya. Kung hindi man tumagal, madali na magbaklas. Hindi naman tayo nag-labor kasi marunong naman tayong gumawa at mag-DIY. Sa tutusin, mas maganda pa rin ang machine shop ang magtanggal at magbalik niyan. Pero although kaya ko naman mag-DIY, sayang ang pang machine shop. Yung ibang machine shop kasi napakamahal ang singil, 250 to 500 pesos din po. O di syempre ako na lang gagawa. Iyan, balik lang natin, meron naman out na nakalagay dun sa pina-update na yan. Saka unahin natin yung 2 perasong rivets. Huwag dire-diretsong higpitan yung 2 perasong yan, dapat medyo maluwag lang, pukpukin lang ng saglit. At be sure na mailalagay nyo yung 4 pa. Ayan, dahan-dahan lang. Kailangan mo lang talaga ng manpower na may kasama. Lalo na't wala kang gamit na gato kung tawagin na rin, iniikot. Yung iniipit. Ang ipit, di ba? Ayan, ilagay na natin. At syempre, may mga sobra-sobra yan ng konti. I-fork lang natin ng konti or i-grinder. Diba? Panigurado lang, hindi naman tatama yan kahit makapal. Mas maganda nga, mas makapal eh. Kaya nasira yung nakaraan ko. Yung gumawa dati, halos pinudpud lahat. Kaya syempre, napaka-busy ng part ng motor na yan. Kaya sa sobrang pudpod, yun umalog. Nawala yung pinakaulo. Yan, okay na. Nalagay na natin. Napaka-basic. Kayang-kaya nyong gawin yan. Hindi yan mahirap ilagay. Maniwala kayo sa akin. DIY lang. Lakasan ng loob. Tiyagaan. Paganahin lang yung puso't isip natin, yung utak natin. Maalis kayo ng labor ninyo. Siyempre, yun, natanggal pa. Diba yan yung sinasabi ko? Pag yung bulitas na yan, nahulog, natanggal, lalo na't pumasok sa loob ng makina, napakadelikado po niyan. Kaya be sure na huwag mahulog yun. Laging nakapokus kayo dun sa bulitas na yun. Hanggat maaari, tanggalin nyo muna. Ilagay nyo na lang pag yung pabalik na talaga. Although ako hindi ko ginawa yun kasi sanay na ako sa motor na to. Lagi ako nakapokus sa bulitas na yun. Ayan, lagay lang natin yung mga clutch lining sa tamang posisyon niya. Syempre. At dapat malinis na rin yan. Ayan. Madali lang yan. Panoorin nyo lang mabuti. Ayan na. All goods na. Tingnan natin kung aalok pa pag nahigpitan na to. Ulitin ko, size 19mm yung yung balang yan or yung nut yan. Tandaan nyo, 19mm yan. Sa mga stock pa ang nut ng mga motor natin. Ayan. Okay na, mahigpit na siya. At kagaya ng sinabi ko kanina sa inyo, hindi mahirap ilagay ang pinaka lining nito. Clutch housing, clutch lining at saka spring. Hindi mahirap yan. Hindi katulad ulit ng mga wave, smash, yung mga old na dapat pantay ang paghigpit kaagad. Ito kahit direct pwede, pero dahan-dahan lang. Lalo na sa mga gumagamit na katulad kung mga naka-impact ka na, pitik-pitik lang, tansyahin nyo lang, tapos sa dulo kailangan nyo ng mano-manong higpit para tansyang-tansyan ninyo. Gumagamit lang ako nito kasi para mabilis yung paggagawa natin, kasi i-manual mo yan, masakit din kakaikot. Pero ulitin ko, tansyahin nyo lang, huwag yung dire-diretso at pwedeng or may tendency mabasag yan dahil hindi yan napakatibay na bakal. Ayan, tulad niya minanwal ko yun. Siyempre, pag nalagay mo na yun, napaka-basic, diretso, sarado na po natin yan.
Mas maganda palang gumamit ng mga washable na mga oil filter para hindi ka napapalit-palit pa. Kesa dun sa original, oo, maganda yung original. Pero para sa akin, mag-washable na lang po kayo para makatipid na kayo, mas mura at saka affordable pa, no? Kada change oil nyo, malilinisan nyo pa. Linisan nyo lang mabuti ng tubig, patuyuin mabuti, saka ibalik natin ang oil filter. Pasensya na kayo kung DIY lang ang pang-imbudo natin. At saka ang langis pala natin, bumalik tayo sa Pertua. Hindi naman nire-recommend ko sa inyo to. Ito lang yung napatunayan ko sa sarili ko na naging masaya ako. Isang Pertua nagamit ko nung naglaro ako noon. Di ko sure kung 2018 ng North Loop at saka Manila Matnog ng isang langis lang. Isang linggo lang ang pagitan. Okay naman, goods na goods. Ito, testingin na natin. Painggan natin kung may nangyari ba dun sa ginawa natin, kung maingay pa ba o hindi na. Ayun, tahimik na siya, oh. Tahimik na. Pindutin naman yung clutch o hindi. Iisa na yung ano niya, iisa na yung tunog niya. Nakapisil yung clutch, oh. Ayun. Ayun niya. Pag hindi nakapress ang clutch, yung pitawan ko, same pa rin. Tahimik na, hindi katulad dati parang helicopter. At hanggang dito na naman ulit po tayo sa susunod na video ulit natin. Sana makatulong po sa atin. Salamat po.